Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Nanawagan ng Amerika sa China na itigil na ang delikadong aktibidad nito sa West Philippine Sea. Mariing kinundena ng Amerika ang nangyaring pangharas ng barko ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Samantala, muli namang binigyan diin ni U.S. State Department spokesperson Matthew Miller ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Giit ng Estados Unidos, walang karapatan ng China na angkinin ang karagatan sa palibot ng Ayungin Shoal dahil sakop ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa ibang balita, malapit nang matapos ang LRT-1 Cavite Extension Phase 1. Sa report ng Light Rail Manila Corporation, nasa 97% ng kumpleto ang proyekto. Sinimula na rin ng LRMC ang test run sa naturang extension line. Sakaling maging operational, inaasahang magiging 25 minutes na lang ang biyahe mula sa Pasay City patungo sa Cavite, na dating inaabot na mahigit 1.5 oras. Patuloy ang inisyatibo ng pribadong sektor upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Sa Leyte, 16 na pampublikong eskwelahan ang nakatanggap ng tig-isang computer set mula sa Leyte Electric Cooperative 4 at GN Power Diinin Limited Company. Layunin nito na mapalawak ang kaalaman ng mga estudyante pagdating sa paggamit ng teknolohiya at makabagong paraan ng pananaliksik. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Julius Pacot. Mayong adlaw, usa ka lalaki nga nang luba og kabayo sikop human nga nakuhaan usab kini og marijuana sa barangay Dungan Pikong, Matanaw, Davao del Sur niadtong adlawng Sabado. Among suspetsadong naila nga si Arnel Pin Lingi, 27 anyos, nga taga Ulitawo ug residente sa mong lugar. Base sa investigasyon, nasuta nga lango sa ilim nung makahubog ang mga suspect ug giingong nasumbagan kini siyang mga kainom. Tungod niini, samtang nagapauli si Lingi, gidunggab niya ang kabayo nga iyahang nagian gamit ang dala niining kutsilyo. Na-recover sa suspect ang usa ka kutsilyo ug nga gigamit niini sa pagpagdunggab ug nakuhaan usab kini og marijuana. Ana na karon ang suspect sa prisuhan ug mag-atubang ug kasong paglapas sa RA 8485 kon Animal Welfare Act ug kasong 9165 kon Dangerous Drug Act tungod sa paghupot niini sa ginadili nga droga. Samtang gisugda na sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD 11 ang Directors Cup isip pagselebrar sa 2024 Women's Month dungan usab sa pre-event sa pagsaulog sa ika-73rd anniversary sa maong ahensya. Amaw selebrasyon dunay tema nga lipunang patas sa bagong Pilipinas, kakayahan ng kababaihan, patunayan nga dunay naglahing sports sama na lamang sa basketball, volleyball, badminton, bowling, darts ug e-sports nga dula. Nga gipasayugdahan sa Gender and Development Committee ug Men Oppose Violence Everywhere kon MOVE. Gitambungan kini sa managlahing DSWD employees nga nagikan sa lain-laing probinsya dinhi sa Reyon 11. Gipromotar sa mga aktibidad ang pananghigalaay, teamwork, sportsmanship spirit ug hilabi na ang pagpakita sa mga talento, lakip na ang kahanas sa mga kababayenan, pinaagi sa sports. Dunaw say search lighting isip indikasyon sa pagsugod sa Directors Cup nga gisugdan ni atong Lunes ug mulungtad hantod karong adlawng Biyernes. Ug mao katong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.